Kumusta mga idol at mga kasari? Welcome po ulit sa aking channel, Daddy Godo Vlogs, no? Nandito tayo ngayon sa ating munting sari-sari store. And siyempre ay mag-update na naman tayo dito. And meron tayong mahalagang tips, no? Tungkol sa sari-sari store. Siguro naman lahat ay nakakagamit nito at nakaka-relate nitong aking sasabihin, no? Bilang isang sari-sari store owner. Dahil nga tungkol ito sa hawak kong calculator. Ayan. So ang calculator natin mga idol at mga kasari ay sa lahat ng araw-araw nating ginagawa sa ating sari-sari store ay ginagamit natin ito. I'm sure na kailangan natin itong calculator na ito, no? Dahil nga kung lalong-lalo na kung malaki yung ating i-compute, no? So kailangan natin talaga ang calculator bilang isang sari-sari store business owner or bantay ng sari-sari store. Dahil nga para ma-sure natin na tama yung ating pag-compute, pagsukli. So bakit ko ba ito kailangan na gustong ibahagi ngayon? Alam ko naman na ito ay kung paano ba natin or tamang paggamit ng calculator. Kasi nagkaroon ako ng isip na gawin ito, no? Dahil doon sa ating pwestong pritong manok at dito nakaraang araw lang ay nagkaroon ako ng problema dito. So sabi ko isi-share ko para at least ay siyempre marami naman tayong ma-motivate at ma-inspire or kaya ay marami rin tayong mapaalalahanan lang din, no? Very short video lang ito mga idol at mga kasari, kasi nga ay one time, no, bumili sa akin ng dalawang sisig ay 70 plus 70 equals 140. So ang ginagawa ko ay kinakalkyo ko talaga, kahit na alam ko sa sarili ko na kaya ko siyang itotal sa sarili ko lang, no, sa isip ko. Pero kailangan ko rin i-calculate, no? Kasi kung minsan magmamadali tayo mga idol at mga kasari, no, nalilito na tayo lalo na kung nakapila. Hindi maiwasan na kung minsan tama na yung hinahawakan natin tapos wala pala ditong nakalagay kung magkano dito. Siyempre habang nagsusukli tayo dapat nakatingin tayo ng ganon. Alam ko naman na lahat tayo ay marunong na gumamit nito, no? Karamihan naman dito yung ginagamit natin ay times lang or minus or divide. Hindi naman tayo nagagamit na ng square root, no? So ang common lang naman na ginagamit natin dito ay multiplication lang din or add or minus ang karamihan natin ginagamit, no? So hindi na tayong gumagamit na kung ano-ano pa. Yun lang yung tatlo, times, divide at saka minus, no? At saka wala naman na tayong ibang ginagamit, lalo na kapag mag-total na naman tayo ng mga sukli, kung may mga order sa atin na marami, no? So yun lang ang ginagamit natin palagi. Kaso minsan diba, dapat may nakalagay dito na halimbawa 75 plus 75 equals 150. Dapat nakalagay dito 150, kasi pag nagbibilang ako dito nakakalimutan ko magkano, tapos may nakapila sa customer, parang siyempre na ano ka na, nagmamadali ka na mag-isip, nagmamadali ka ng kumilos, minsan nakakalimutan mo, maibibigay mo sobra 160 o kaya 200 pa. So one time binalik sa akin yung sobra ng aking buti na lang honest yung customer ko doon sa pritong manok business ko. Buti na lang binalik niya sa akin yung mahigit 200 ang aking sa 1,000 kasi yung pera niya. So hindi ko naalala na kung magkano na yung nagmamadali tayong nagmamadali tayong magsukli, no? At siyempre may nakapila, parang na tapos pagod pa, no? And nagkaroon ng lapses sa sukli ko, napasobra. So mahalaga sa atin mga idol, mga kasari sa sari-sari store na ang maliit na bagay lamang, piso-piso lamang ang kita natin, no? Nagkakaroon pa ng ganun kalaki ang ating naisukli, no? So pinapaalala ko lang sa vlog na ito, no? Lahat naman tayo ay marunong gumamit dito, no? Ang gusto ko lang mangyari dito, tamang paggamit ng hindi naman lahat tayo palagi sa isipan natin ay active, no?
kahit magaling pa tayo sa math. So ang ano lang dapat pag halimbawa 75 plus 75 equals 150, nakalagay dito ang 150, dapat 150, yan nakalagay dapat dito. Sira na to yata. So nakalagay dapat dito yung 150, no? Kasi pag sukli mo ng ganon, makikita mo kaagad, titingnan mo dito ay 150 ang ibibigay ko. Kasi kung hindi, tiwala na lalo na magmarami tayo. Minsan na ano tayo, no, na overcrowded na. So napapabilis na yung galaw natin, no. Paalala ko lang, lahat naman tayo ay marunong. Hindi tayo expert dito sa calculator, no. Pero ang gusto ko lang dito na ipaalala mga idol, mga sari, ay dapat may nakalagay dito na kung magkano nakuha or magkano isusukli natin, no? Kasi para pag sukli mo, nakikita mo kaagad ng ganon. So yun lang yung aking gustong ipaalala dito, no? Lahat naman tayo, inaulit ko, ay marunong. Hindi ako rin magaling sa math, no? Pero gusto ko lang ipaalala, lalong-lalo na ngayon sa hirap ng taas ng bilihin, dapat sure ball talaga ang ating sukli. Sure ball talaga ang ating ibibigay rin sa customer natin at para din sa atin, no? Kasi pinaghirapan naman natin lahat yan, no? And one time nga naging ganon, ay naisip ko lang na ibahagi ito sa inyo para at least ay kahit pa paano makakatulong man lang sa atin, no? Na iwas kalituhan ba, lalong-lalo na kapag marami tayong mga customer na nakapila. Kasi pagtingin kong ganun, uy, okay naman, naibigay ko naman, yun pala ay sobra pala dahil 1,000 nga ang pera, binalik sa akin ng customer doon. At dito rin, meron din one time sa akin nangyari, bumili ng isang gin bilog yata, tapos 2 kape. So kinumpit-kumpit kong ganun, parang nasobra din yata yung naibigay ko sa customer, no? Hindi ko lang kaya siguro gusto ko lang talaga ngayon ibahagi, no, i-vlog para at least ay isang paalala lamang, no. Ako ganoon ang ginagawa ko para sure ball na talaga ay nandito na para pag sukli ko tingnan ko tama bilang, para wala na talagang lituhan. Kasi lalo na medyo malaki yung ating tindahan, no, o kaya doon sa pwesto ko sa pritong manok ay matao, crowded, no. Kung nakapila na ay na tayo, parang na-excite na tayo masyado sa dami ng tao, no. Medyo busy talaga, kaya kailangan nakatatak. Kaya minsan nawawala sa isipan natin, pero at least nandito nakasulat kung magkano yung ating ibibigay. So yun lamang mga idol, masari sana ay napulutan nyo. Kung wala kayong napulot or experience na yan, ay basta aking ibahagi lang, no, para nangyari din kasi sa akin. So tamang paggamit ng calculator, no, hindi yung tama na kung magaling tayo dito, hindi, lahat naman tayo marunong gumamit ng calculator. Ang sa akin lang ay paalala lang na tama na dapat mayroong iwan ko kung na-relate yung iba nating kasari dyan. So yun, tatapusin ko na aking vlog and papunta na naman ako doon sa aking pritong manok business, no. Paalis na ako, so nagsaglit lang akong mag vlog para mayroon tayong may update. Siyempre, kung bago sa aming channel, nagustuhan nyo pang aming video about sa Sari Store and doon sa pritong manok business, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para at least marami tayong motivate at ma-inspired. Iba talaga ang meron tayong sariling negosyo. So maraming salamat. God bless. Mabuhay tayong mga Pilipino. Bye-bye.